formation po na ito. Sabi nga ni Father Jude, ang tree formation po ay may 12 lesson. 12 lesson po yun. At ngayon po ay nasa 7 na lamang po muna ang ibinibigay. Kasi by next level po, ibibigay po yung 5 natitira. Sa kasama po sa formation kasi nito yung morals and ethics, yung sa religious experience, yan. Then, paano ba tayo makihalubilo sa mga hindi katolikong bibisitahin. So yun yung mga kasusunod po kasi information na ibibigay po namin po. Pero dito, ito yung pinaka-basic at ang pinakauna po rito ay yung gifts and qualities of a Catholic healthcare ministers. So ako po magbibigay po nito, kaya ako nasa harap. Ako rin po ay dating katikista. Dating katikista rin po ako ng Archdiocese of Manila. Ang aking pong naging assignment po noon ay dating sa Diocese of Caloocan, tapos nilipat po ako sa Smoky Mountain. Yan. So sa matahimik na lugar din ng Tondo, sa Smoky Mountain po, doon po ako na-assign bilang isang katikista rin po noon. Then, nag-resign, siyempre napagod din magturo. Nagtrabaho rin po ako bilang isang mortuary officer. Hindi po ako nag-balasamuhan. Mortuary officer po. Kumakausap, hindi ng patay, kumakausap ng mga pamilyang namatayan. Ako po yung kumakausap. Nag-asikaso ng mga death certificate nila, ng namatay nila. At kung ano servisyo ang ibibigay po sa namatay po. Then, tsaka po ako pumasok dito sa Ministry on Healthcare. Naging bahagi ng ministry. Pero bago po yun, nag-undergo rin po ako ng 3 Formation Program Batch 2 ng Archdiocese of Manila rin po. Nung ako po ay katikista pa lamang po. Okay. So, kanina lang napakikinigan ko po yung inyong pong mga kwento. Nakikinig po ko doon sa gilid, lalo na yung usapang anointing of the sick. Kami rin po ni Father Jude ay may ganyang karanasan din po. Hindi niya lang nakwento. Kasi mapabilang si Father Jude sa mga mamamatay tao. kami rin po ay nakaranas din po niyan. Meron din po kaming binisita sa San Rafael Parish, sa Tondo rin po yun. At may tinatawag po kami kasi St. Lazarus Project. So bumibisita kami sa mga may sakit. So may dala-dalang sakramento, at the same time may dala-dala rin spiritual kit at konting makakain ng pasyente po. So may binisita po kami sa San Rafael. Ang edad niya po ay nasa 90 years old na at naka-NGT na rin naman. Naka-NGT na rin naman po siya. So nung binisita namin ni Father, hindi na siya nakakapagsalita at nang matanda na rin. Kaya binigyan na lang po ni Father ng anointing of the sick at the same time po ay general absolution kasi hindi naman po makakapagpisal. So pagbigay po namin, siguro 2 hours after namin bigyan, umalis kami 2 hours lang po yun, umalis kami. Namatay din po yung pasyente. 2 oras lang po. Nag-message sa akin yung coordinator po doon sa San Rafael at sinabi nga na namatay na yung binisita po namin. Naka-drink po kami. Kaya sabi kayo inisip namin yung mga naka-drink na yan, huwag din papapasukin sa bahay. Kasi pag pinapasok yan, ako may mamamatay. So, nag-message niya, pero may nag-message din sa akin, yung anak naman noong namatay. At katulad ng binahagi nyo, imbis na magalit, nagpasalamat. Nagpasalamat pa at humingi rin ng panalangin po sa amin po. So, ang isang bumibisita sa may sakit po ay hindi madali. Hindi po madali yan. Lalo na kung kayo po ay marerekta na pumapatay. Di ba? Pumapatay pag binisita ninyo kasama si Father at may namatay, minsan matatakot ng magpabisita. Ganyan din po sa mga ospital.
Diba, minsan naglolokohan nga kami sa ospital. Ang tawag naman mga sundo. Pag bumisita kasi may patay na. So nalulundong na mga pasyente. So mahirap, pero ito yung pinaka exciting or fulfilling na mission. Sabi ko sa iyo, mas madali pa magturo ng bata kaysa magbisita po talaga sa may sakit. Ganyan lahat ang pakikipaglaban. Ito yung pinaka-evangelization po. Kasi ang kadalasan sa loob ng simbahan po ay nagsisiksikan lahat sa nagsisiksikan po ang mga laiko. Sa altar. Diba nagsisiksikan lahat sa altar. Gusto magbasa, magbigay ng komunyon. Pero takot naman lumabas, magmisyon. Ang misyon ng simbahan wala po sa loob. Ang misyon ng simbahan ay nasa labas. Kaya ngayon pa lamang po maraming salamat na po at kayo mag-misyon sa labas. Bilang tunay na evangelization po. Sabi nga ni Father Jason Laguerta, itong mission na to ay marumi, pero maganda sa paningin ng Diyos. Marumi ito, yung mission natin. Bibisita kayo sa may sakit, di ba? Maputik. Yan, sabi pa nga, mabaho. Pero magkakasakit po kayo, di ba? Pero nagkasakit po ba kayo sa pagbisita nyo? Hindi naman, di ba? May grasya kasi ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kami po ang opisina po namin dati, ang Ministry of Healthcare po, ang office ay nasa Cardinal Santos Medical Center. Doon po kami naka-opisina dati. Pero nung panahon ng pandemya, inalis na po kami doon nung pumasok yung COVID-19 pandemic. At doon nagsimula, di ba, yung unang balita na meron ng COVID-19. At nung binalita po yun, nandun kami mismo sa ospital pa. Kaya kinabahan kami nung paano kami uuwi. At bumisita pa kami sa mga doktor po noon, nagpa-check up pa kami noon sa doktor. Kaya hindi namin alam kung sino yung pinuntahan na nagka-COVID-19. Uuwi kami ng bahay, siyempre may pamilya po kami. So, nakakatakot. So, pag-uwi namin, siyempre, yung takot. Pero after 6 months po yata, lumabas yung may bakuna na. Lumalabas po kami sa bahay. Nagbibisita po kami sa quarantine facilities. Nagdadala ng pagkain sa mga doktor. Pinapasok po namin yung emergency. Ayaw tanggap kasi ng guardia yung pagkain lang. Gusto kami magdadala sa loob ng emergency room, ng emergency para ibigay sa doktor. So ganun po kahirap noong panahon ng pandemya. Pero sabi na sa awa at tulong ng Diyos, hindi na po kami nagka-COVID. Kumbaga na, frontliner po tayo. Ang healthcare ministry po noon ay naging frontliner. Di ba nung time po na yun? At talagang ito yung may pagpapasalamat natin bilang isang nagmi-mission sa mga may sakit. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, pupuntahan po natin yung gifts and qualities of a Catholic healthcare minister. Sino po rito ang pinilit na pumunta po rito? May pinilit po ba? Huwag na kayong huwag na. Miski kami rin po, pinilit kami noon mga Kung hindi kami katekista, hindi kami atin Sinabihan kami ng coordinator namin, umatin kayo sa 3 formation program. Kasi assignment yun kumbaga, obligado kayong umatin. Sinabihan kami ng coordinator namin na umatin kasi may pasok kami noon. Pag hindi kami umatin, pupunta kami ng parokya. Mag-apostolate din kami noon. Doon na kami sa 3 formation. Nakaupo ka lang, may pagkain ka pa. Yeah? So, sino rito mga pinilit? Ngayon, nagtaas na kami, may pinilit. So, pinilit ng parish priest, pinili ng coordinator. So, pero sabi nga may plano ang Diyos.
may mga nagpa-register na hindi dumating. May mga hindi nagpa-register na pre-registration na nandito. Ibig sabihin may plano ang Diyos. Ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin. Pumili po sa inyo. Ha? Pumili po sa iyo. Ang sabi ng Dr. 70 lamang yung 70 yung aatin po ngayon. Pero nasa attendance ay 84. O, diba? So, ganoon kabunga yung mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. So 84. Mas marami pa sa inihayo ni Jesus. Na 70 plus. Kaya kayo 84. Sana sa July 20, huwag maging kalahati. Ha? Calling pa lang. Kasi nasa calling pa lang po kayo ngayon eh. Nasa calling pa lang po. So ano ba itong Catholic healthcare minister? So sa doctrine natin to know that when God chooses us for a mission, He endows us with gifts and qualities that enable us to fulfill it. Lahat po tayo may gifts at may qualities. May biyayang natanggap mula sa Diyos at merong katangian ng isang Catholic healthcare minister. So, paano natin ito pagyayamanin? Sa moral, to use these gifts and qualities that has given us, especially in taking care of the patient. Hindi lang po yung pasyente, kundi yung pong relatives. Di ba? Sa mga binibisita po natin, ang mas mabigat na burden po dyan, hindi po yung pasyente, kundi yung nagbabantay yung pamilya. Una na niya yung financial burden. Diba? Tapos physical, emotional, lahat po yan. Miski naman po ko nung ang anak ko po ay na-hospital, iniisip ko rin yan. So, iniisip ko rin po lahat ng yan. So, ganun po. Then worship to appreciate the work of the Holy Spirit who has given us gifts through the sacraments of baptism and confirmation. Tandaan po natin ang lahat ng biyaya, lahat ng grasya na natanggap natin, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Lalo na po tayo ay bininyagan at kinumpilan. Lahat naman po dito binyagan? Ayan, ha? Lahat po dito nakumpilan. Kasi iba nagpapakumpil kapag ikakasal na. Kasi wala pa rin baka meron pong walang asawa rito kaya hindi po nakumpilan. So ganun po dapat. Sabi nga, di ba, after ng komunyon, bibilang lang ng taon niya, di ba? Then, 12 years old. So, confirmation na dapat. So, huwag nang patatagalin kung kailan malapit ng ikasal. Kung hindi ka ikasal, hindi ka nang mag-aasawa. So, ganun po. So, may mga biyaya tayong matatanggap po. At ang unang binigyan dito ng tawag po ay ang mahal na Birheng Maria. Tanda natin ang model ng isang Catholic healthcare ministers sa pagtawag ay ang mahal na Birheng Maria. Alam niyo naman po ang kwento ng The Annunciation. Diba? Kung paano si Maria ay pinili ng Diyos na maging anak o maging ina ng kanyang buktong anak na si Jesus. So, ano naman natin ang kwento na yun? Diba? Pero kailangan pa rin po nating pagnilayan paano nga ba tinanggap ng mahal na Birheng Maria ang tawag na ito ng Diyos. Tayo po'y mananahimik saglit at pakikinggan po natin ang Ebanghelyo. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.
Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat ng siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Okay po. Yung narinig po nating ebanghelyo ay isang pong halimbawa ng narrative, called narrative. Di ba? May dalawang nag-uusap. At bahagi rito merong elemento ang call narrative. Unang-una narito yung encounter or confrontation. Sa bawat pagtawag, sa bawat pakikipag-usap natin, mayroong tinatawag encounter at confrontation. Sa ebanghelyo narinig natin, nasaan po doon yung encounter and confrontation? Sa tingin niyo po. Sa bahagi po ng ebanghelyo, yung confrontation ni Maria at ng anghel, di ba? Nagpakita ang anghel Gabriel kay Maria at binati niya ito, di ba? Aba, Birheng Maria. Yung bahati niya, Panginoong Maria kaagad. So, nandun yung confrontation. So, yun yung unang bahagi ng elemento, yung encounter and confrontation. Then yung commissioning. Di ba? Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Di ba? Ang ganda pakinggan kung ikaw ay pinadala rito. Bakit ka pinadala rito ng pare? Kasi ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Di ba? Ikaw ay pinili ng Diyos. So, commission. And then, bahagi ng confront ng narrative, yung objection. Nasaan yung objection po doon? Paano itong mangyari ngayong ako'y dalaga? Diba? Nandun yung tanong ni Maria. Isa tayo rin. Pag pupunta tayo sa katulad ng formation na ito, minalinigapan nila para kanina rin dito. Bakit ako? Bakit ako pinili ng parish priest, ng coordinator na pumunta rito? Yeah? O kaya, miski naman po kayo nasa parokya, bakit kayo naging coordinator? Marami namang iba. Di ba? Pag hindi ka kasi coordinator, tahimik ang buhay mo. Member ka lang. Pero pag ikaw ay coordinator na presidente, magiging magulo ang buhay mo. Iintrigahin ka na, iintrigahin. Kaya maganda maging member lang. Yan ang iniisip natin, member na lang ako. Hindi ako na maging coordinator. Diba? Nandun yung objection. Huwag na lang ako. Baka pwede na lang iba na lang. Okay. Kung gano'n ang ginawa ni Maria kaya, yung objection na paano ito yung mangyayari? Yung objection yun, pero nakinig pa rin si Maria. May assurance. Ano assurance? Bababa sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Lulukuban ka ng Espiritu Santo.
Nandun yung assurance kasi nagtanong na si Maria, paano mangyayari ito? Dalaga ako. Yung assurance ng Anghel Gabriel kay Maria, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Di ba? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Ano yung sign? At manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ito Jesus. Diba? So, minsan nandyan din yung sign. Diba? Minsan humingi tayo ng sign eh. Siguro bago kayo pumunta po rito, humingi na kayo ng sign. Kami nga, nasa biyahe kami, sabi ko, ano kayo magiging sign natin dito na matutuloy ang formation? Kasi kagabi, lakas-lakas ng ulan doon. Sa Siloe, sabi ko, pag lumakas siya ng gusto at hindi tumigil ang ulan, baka kumonti ang dumating. Diba? Ganun naman tayo eh. Pag malakas ang ulan, diba? Yan yung mga humahadlang. So, minsan humingi tayo ng sign. Miski nung panahon ni Jesus. Diba? Humingi rin ng sign. So, ano yung sign kaya? Nagdasal ba kayo bago kayo pumunta po rito? Bago nung natulog kayo, humingi kayo sigurado ng sign. Diba? Bisan anong hinihingi yung sign? Diba pag kayo may hinihingi, sana sagutin ka na ng nililigawan mo, humingi ka rin ng sign eh. Diba? Humingi ka yan. Kapag yung sign na yan, tapusin ko na. Hindi naman, diba? So, may ganun minsan, diba? Ang sign ay pagpapaalala sa atin, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Diba? Hindi tayo iniiwan ng Diyos. May pangako ang Diyos sa atin. May pangako. So, yun po yung 5 elemento. Una, encounter at confrontation. Miski tayo yan. Iniikwentro rin natin yung ating sarili. Pupunta ba ako o hindi? Pupuntahan ko ba yung may sakit o hindi? Di ba? Paano kaya kung ang ibinigay sa inyo ng Diyos sa pagbisita nyo sa may sakit ay yung kaaway ninyo? Yung kagalit ninyo? Pupuntahan mo kasi kung may confrontation doon, may encounter doon. Pag pinuntahan ko to, ano mangyayari sa aming dalawa? Magtitinginan lang. At babalik sa alaala mo yung ginawa niya. O, pag bumalik na yun, ano mong gagawin mo, sasabihin mo, sana mamatay ka na. Diba? May kasama kang pare, nagdadasal, tapos ikaw pinagdadasal mo rin na sa Lord, sana kunin mo na ito, ito yung nagpahirap sa akin eh. Diba? So, minsan may confrontation na gano'n, may encounter. O kaya, pag nakita mo naman yung tao na yun na nakaaway mo, sa ganung pangyayari, baka maawa ka at mapatawad na rin. So, may ganung mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. So, encounter, confrontation, commissioning, objection, assurance, and sign. Tandaan yung commissioning, ito ay paghahayo. Paghahayo sa atin. Paghahayo sa ating lahat. At binibigyan tayo ng misyon. Hindi konsumisyon. Hindi bibigyan niyo ng konsumisyon yung bibisitahin. Kundi mission mismo na ipahayag ang mabuting balita. So yan po yan. Ito may mga bahagi pa. May module naman po kayo. Yan po yung mga halimbawa ng narrative sa Biblia po. So, maaari pong basahin. Kaya sabi ko kanina, ang Mahal na Birheng Maria ang pinakamodelo ng isang Catholic, ng pagiging isang Catholic healthcare minister. Bakit po? Kasi si Mary ay ina ng Diyos. At si Maria ay tinatawag din Mary as health of the sick and model of care for the sick flow from her being called and chosen as Mother of God. Di ba si Maria rin mismo tinawag para maging ina ng Diyos sa kanya, sa sinapupunan pa lamang inalagaan na ni Maria si Jesus. What Mary health of the sick means? Ano ba ibig sabihin ito? Ang tinatawag na Maria Salus Informorum. Mary health the sick is one of the most beautiful title that the Church gives to Mary. Sa salita ni Loreto, mababasa po natin yan.
the Mother of God, when we look at the vintage pictorial representation of Our Lady under the title Salus in Formorum, we can see her with her hands folded in prayer of intercession. Ang mahal na Birheng Maria, ipinagdadasal ang mga may sakit. Kaya kung tayo ay bibisita sa may sakit, hilingin natin ang pamamatnubay ng mahal na Birheng Maria para sa kanila. Kasi tanda natin, si Jesus hindi niya mahihindian yung kanyang ina. Hindi niya mahihindian yan. So ipagdadasal natin sa tulong ng mahal na Birheng Maria. The image also expresses Mary's compassion, her suffering with those who suffer. Diba? Sa Ebanghelyo, may mababasa tayo noon na naubusan ng alak. Yung ikakasal, yung ikinakasal. Naubusan ng alak at humingi siya ng tulong kay Jesus. Diba? Sabi niya, wala nang alak. Ikaw na bahala. Yung lalo na sinabi ni Jesus doon, ikaw na bahala, wala nang alak. Kumbaga ayaw ni Maria mapahiya, yung ikakasal, yung kinakasal. Di ba, sinabi ni Jesus, Ginang, hindi ko pa oras. Hindi yung tawag ni Jesus eh. Di ba, hindi naman tinawag niya ina, kundi Ginang, babae. Di ba, yun ang tinawag niya kay Maria. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinunod niya pa rin yung kagustuhan ng kanyang ina. So, may compassion. Kung ba si Jesus ay may compassion sa mga may sakit, ito din ang mahal na Birheng Maria. The image of Mary is surrounded by the symbol of the apothecary and medical professions. The lower half of the illustration contrasts sickness, a sick person on her sick bed, and healing, possibly an allusion to the Pool of Bethesda. Healing of the sick, Mary is the true physician, but her medical equipment is not a stethoscope. She acts as a healer by radiating holiness or virtues. Yung kabanalan ni Maria ang tumutulong para ang mga may sakit gumaling talaga. Sila doktora, ang gamit niya stethoscope, mga machine, aparatos. Pero ang mahal na Birheng Maria, wala nun. Ang gamit niya lang yung virtud niya, yung mga katangian, magagandang katangian ng mahal na Birheng Maria na makakatulong sa mga may sakit. Ha? So tandaan natin ang mahal na Birheng Maria ay daluyan ng biyaya at grasya rin ng Diyos. Ha? Kasi sa kanya mismo nagmula ang biyaya si Jesus. So, Mary held the sick, model of care for the sick. She was preserved from sin and she was immaculately conceived. Sabi nga kanina ni Father June, inihanda si Maria. Inihanda yung sisidlan, yung lalagyan ng kataas-taasan. Tayo rin inihahanda. Kayo rin po ay inihahanda sa isang misyon. At paano inihahanda? Nililinis. Nililinis katulad dito. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, siya ay inihanda na. Kailan po ay huling ng pisal? Last year. This year. Lumahal na araw. No? Sinabi lang naman simbahan ilang beses, 2 beses, di ba? Ilang beses sa isang taon. Panahon ng Kwaresma at panahon ng Adviento. Yun na naman. Pero kapag may mga mortal sin, kinakailangan ikumpisan kasi yung mga binyal, malilinis naman yan. Pero pag may mga mortal sin, kinakailangan. Diba? Kung gumawa ka ngayong araw, ikumpisan na kagad. At pag mangumpisal, wag yung pipiliin lang kung ano sasabihin. Diba ganyan ang tao? At namimili rin ng pare. Paring kukumpisa. Sino yung paring kinukumpisa ng kadalasan? Yung matandang paring bingi. Yung kadalasan, yung matandang paring bingi. Oh. Kasi hindi niya na maririnig yun. Bibigyan ka lang ng penance, tsaka ng absolution. Yun ang hinahanap. Subukan yung mangumpisal sa parish priest ninyo. Oh. Siyempre, hindi kayo papayag. Pag nalaman na, tapos
presidente ka, tapos ka bigla kang tanggalin. Kaya ano? So, nililinis, conceived without original sin. She is held the sick in relation to what she had done during her earthly life and now that she is in heaven. Ha? Yun ang mahal ng Birheng Maria. Nung siya'y nabubuhay pa lamang, ginawa niya na yung mission niya rito sa lupa. At ngayon, nasa langit na, ipatuloy pa rin nagdadasal para sa atin. Because she is a sure help for us to attain salvation and eternal life. Kaya, kung magdadasal sa isang santo, ipiliin niyo ang mahal na Birheng Maria. Kasi, dada pa kay San Antonio de Padua, nandiyan naman yung nanay. Siguradong diringgin at diringgin ng Diyos yun. Diringgin at diringgin ni Jesus yan. So, what does it mean to be Catholic healthcare ministers? So, ito po yung pinaka-highlights lang po dyan. Yung yellow po. Christ illuminates the meaning of Catholic healthcare. Kay Kristo mismo nang galing, kay Jesus mismo nang galing. Ano bang isang Catholic healthcare minister? O Catholic healthcare. In Him, we are to see Christian love as animating principle of healthcare. Unang-una po yan Christian love. Sa pagbisita niyo po sa may sakit, ipinapakita niyo na po doon yung pagmamahal ninyo. Kasi sino bang binibisita ninyo? Hindi naman po yung may sakit Ang binibisita niyo po doon ay si Jesus mismo. At ang bumibisita sa kanila, hindi naman tayo. Sino bumibisita sa kanila? Si Jesus mismo ang bumibisita. Kaya makikita dapat sa atin yung mukha ni Jesus. Hindi yung mukha ng chismosa sa simbahan. Dapat nakikita sa atin si Jesus, yung Christian love as animating principle of healthcare. Yung pinakaunang-una, principle, yung pagmamahal. Pwede ka naman bumisita ng walang pagmamahal Kasi obligasyon mo na lang. Di ba? Pero yung may pagmamahal, mararamdaman po yun ng binibisita nyo. Di ba? Kasi kung walang pagmamahal yan, mararamdaman niya nagmamadali kayo. Diba? Kasabihan pa kayo ng binisita. Sabi na po, sister, okay na. Diba? So may pagmamahal dapat. Then, pangalawa, to see healing and compassion is a continuation of His mission. Yung ginagawa natin ay pagpapatuloy lamang ng misyon ni Jesus ng pagpapagaling. At ang pagpapagaling po na yan ay hindi nanggagaling sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, napagaling ko yan. Hindi pwedeng natin sabihin yun, napagaling ko yan, napalakad ko. Lahat naman po tayo may healing power Maski ang mga nanay, di ba, may healing power Pero hindi natin pwedeng sabihin, napagaling ko yan. Ang nagpapagaling pa rin, si Jesus. Maski sila doktora napapagaling nila sa medication. Pero ang nagpapagaling pa rin, sa tulong at awa pa rin ng Diyos. Kasi pag kinuha na talaga ng Diyos yan, kahit anong galing pa ng doktor, wala na talaga yan. Wala nang pag-asa po. So ganun po. Then, to see suffering is a participation in the redemptive power of His passion, death, and resurrection. Nakita niya po yung suffering. Redemptive suffering. Yung paghihirap na nararanasan ng mga pasyente, kailangan nating ma-convert sa redemptive suffering na katulad ng ginawa ni Jesus. Yung kanyang passion, suffering, and death. Nagliligtas. Subukan niyo kung humingi po ng panalangin sa mga may sakit. Mas matalag po yung panalangin ng mga may sakit. Kasi mas dinidinig ng Diyos yung panalangin din ng mga may sakit. Mas dinidinig po ng Diyos yun. Mas nakikinig palalo ang Diyos. Kasi may sakit na nga sila tapos di pa sila pakikinggan ng Diyos. So redemptive suffering. And to see death
transformed by the resurrection as an opportunity for a final act of communion with Him. Yung kamatayan ay hindi dapat manatiling kamatayan na lamang. Tatanggalin natin sa isipan natin, pag namatay na ito, namatay na. Kailangan maging isang itong positibo. Paano maging positibo? May resurrection. Katulad ng nangyari kay Jesus. Siya'y muling nabuhay. Marami pang mapadadaanan pa po natin yung mga topic po na yan. It follows that healthcare workers practice a special vocation to share in caring for God's life-giving and healing work. Tanda po dyan ha, ito ay isang bukasyon. Isang bukasyon po ang ginagawa po natin. Hindi na ito magiging isang bukasyon kapag isinarado na po natin yung ating pagmamahal sa ating mga binibisita. Pag sinarado na po natin yan, dapat laging nakabukas yung ating misyon sa mga may sakit. Mahirap po ito. Kaya may isa pang Sabado. Yung mga hindi makakarating, baka hindi talaga para sa bukasyon na ito. So yun po. Then, quoting that late Pope John Paul II po, doon lang po itong dilaw. Healthcare is a ministerial instrument of God's outpouring love for the suffering person, and at the same time, it is an act of love shown in the loving care for the person. Di ba isa lang po yan, pinatutunan ko lang dito. Ang mission natin ay ibahagi yung pagmamahal ni Jesus. Yung pagmamahal ng Diyos sa mga may sakit, sa mga pasyenteng bibisitahin niyo po. Sabi nga, lahat mawawala. Isa lang matitira, yung pag-ibig, yung pagmamahal na yan. Okay? Next po. For this reason, providing healthcare takes on a new sublime meaning as service to life and healing ministry. Okay? Serving to life. Buhay, hindi po pumapatay ang mission po natin. Kaya huwag po kayo matatakot. Pag sinabihan kayong pumapatay, tayo ay bumubuhay. Ang mission natin ay para sa buhay, para sa buhay. Healing ministry. Yun po yung inano natin dito. In fact, the charter speaks of the healthcare worker as minister of life. To serve life is to serve God in the person. So, pag pinaglilingkuran natin si Jesus ang mga may sakit, pinaglilingkuran natin mismo si Jesus. Pero ano po ba ang isang katangian ng isang Catholic healthcare minister? Yung kanina, yung pinag-uusapan po natin ay introduction pa lang po yan. Ano po ba ang isang katangian? Mababasa po natin yan sa Ebanghelyo po ni San Marcos. Ang binhing tumutubo. So, basahin ko lang po. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagasing ng bini sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay, siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, usbong muna sa kauhay, na pagkatapos ay mahihitik ng mga butil. Pagkahinog ng mga butil agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Di ba kaninang umaga pinag-uusapan na nila Father Jude patungkol sa gardener. Tayo rin mismo ay isang gardener. At tayo rin ay pinagtataniman, isang lupa rin na pinagtataniman din ng salita ng Diyos. So, yan. Tanong po, ano po bang ginawa ng mga hasik pagkatapos niya magtanim? Di ba, tinanim niya na. Anong ginawa niya? Dinidiligan, inaalagaan. Diniligan. Inaalagaan, alisan ng damo. Siya'y natulog na lang. Hindi niya na alam kung ano mangyayari eh. Siyempre, inaalagaan niya na lang. Pero, pinakanan, natulog na lang. Kasi, misteryo yun eh. Paano nabubuhay ang isang halaman?
Di wala naman tayo sa ilalim ng lupa. Diba? So, anong ginawa ng mga hasik? Natulog. Ganun kadalasan, natulog, inaalagaan, dinidiligan pa rin. Pero anong nangyari sa butil? Musbong mga kagat. Di ba ang butil una ay namamatay? Kaya, tsaka pa lamang lalabas ang yung uhay. Yung usbong bago ang uhay. So yun po. So, anong dahilan? Bakit lumaki at nagkabunga ang butil? Siyempre, inalagaan. Pinagyaman. Kaya, lumaki yung butil. Lumago. Di ba kaya mayroong aanihin? Merong aanihin mismo. So, ang sinasabi nito, inihanda ng Diyos ang mabuting lupa upang pagtaniman. Ha? Inihahanda muna. Kayo mismo, kayo yung lupa, inihahanda rito sa misyong pagtataniman. Okay? Ang butil ay naging kaisa ng lupa, kaya't lumaki at nagkabunga ang butil. Yung pananampalataya po. Sa simula pa lang, ang lupa ay may kakayahang makalikha ng pananim at bunga, ngunit minsan dito kung nangyayari dahil sa mga sagabal, tulad ng mga nagpaparumi sa lupa. Ano ba nagpaparumi sa lupa? Plastic, bato, damo, ano pa? Di ba yun yung mga nagpaparumi? Katulad sa atin, marami nagpaparumi sa atin, nagpaparumi sa atin, yung kasalanan. Matabang lupa na tayo eh. May biglang pumasok na kasalanan. Yeah? So, ano mangyayari sa atin? Papayat ang lupa. Yeah? So, sinasabi ito, yung lupa, tayo mismo. Yung butil, yung salita ng Diyos, at yung mga mabubuting gawain natin. Ang nagpapadumi, yung bato o plastic, yun yung kasalanan. Kaya dapat lilinisin po natin. May isa pa pong gospel. Muli nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, pinagkumpulan siya ng maraming tao kaya't lumunan siya ng isang bangkang nasa tubig at doon naupo ang karamihan na may sadalapasigan. Nasa gilid na ng tubig at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan niyo ito, may isang magsasaka at lumabas upang magasik. Sa kanyang paghasik at may binhing nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag, at ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi na nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam, may uhay na tig-30, tig-6 na po at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus na may pandinig ay makinig. Diba? Merong apat na uri ng lupa. Ano yung unang lupang pinagtaniman, napagtiniman? Sa nalaglag muna. Sa bato. Sa daanan. Di ba? Kumbaga sa kalsada. O, tumubo naman. Pero dahil mainit, mamamatay din yun. Manipis ang lupa. Ha? So, pangalawa, sa mabato. Tutubo rin naman po yun, pero hindi ganoon katibay ang ugat. Malalaglag, masisigat, mamamatay pa rin yun. Sa pangatlo, saan po nalaglag? Sa dawagan. Sa dawagan. Di ba? Tutubo rin yun, pero hindi rin lalaki. Kasi kakainin din ng dawag yung nutrients na kailangan ng halaman. Ha? Saan muling nalaglag ang butil? Sa matabang. Sa matabang lupa. Hindi sa matabang tao. Sa matabang lupa. No. Yung matabang lupa na yun yung gusto ng Diyos na pagtaniman. At tayo mismo, yung matabang lupa na yan. Pag natanim sa atin, yung salita ng Diyos at lumaki, yumabong, maraming bunga. Diba? Maraming bunga yan. Kaya yung ginagawa niyo po pagbisita sa may sakit na yan, mga may sakit, magbubunga dapat. Hindi dapat kumuko
kumukonti. Hindi kumukonti, kundi dumadami. Kasi pag kumukonti yan, may problema sa itanim, sa taniman. Baka mayroong problema po diyan. So, ano ba ang meron sa matabang lupa na wala sa iba? Sa ibang klase ng lupa? Yung sustansya. Yung masustansya kasi yung matabang lupa. Inalagaan kasi yung lupa na yun, bago pagtaniman, mahabang panahon. Nilinis, nilagyan ng pataba, inararo. So ganoon. Ganon inalagaan. Tayo ay ang lupang nahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. May tutulad natin ang ating sarili sa isang matabang lupa. Katulad ng ating mahal na Birheng Maria, siya ay nakinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Siya ay isa sa naging matabang lupa. Siya mismo ang nag-alaga sa ating tagapagligtas. Kaya tinatawag natin siya Mary Help of the Sick, model of care for the sick. Siya ang pinakamodelo nating lahat po. So sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natanggap natin nung tayo ay binigyan at kumpilan, tayo ngayon ay nagkaroon na ng kakayahan at mga kaloob upang maging mabunga sa pagtupad ng misyon na binigay sa atin ni Jesus upang maging isang Catholic healthcare minister. Ano yung tatlong biyaya na natanggap natin nung tayo ay binigyan? Tatlo po yun, tatlong virtues. Faith, hope, and love. Yung tatlong natanggap natin nung tayo binigyan. Nandiyan na po yan. Yung sakramento, ang sakramento ng binyag, yan. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. So, ang pananampalataya ay tayo ay naniniwala o sumasampalataya sa Diyos sa lahat niyang ipinahayag at sinasabi at yung tinuro sa atin ng Santa Iglesia. So, pananampalataya. Di ba? Ang pananampalataya ay hindi nakikita ng mata, pero pinaniniwalaan natin. Di ba? Miski na ang isang ordinaryong tinapay, yung mga ladies po dito, di ba? Ang isang ordinaryong tinapay ay nagiging katawan at dugo ni Jesus. Na doon, yun ay isang misteryo. Yun ay bahagi ng ating pananampalataya. Pero ba't tayo lumuluho, di ba? Itinapay pa rin yun. Diba? So ganun ang pananampalataya, isang misteryo. Ganun din ang pananampalataya natin sa Diyos. Pero pinaniniwalaan natin. So, pag sinabing pag-asa, ang pag-asa sa lahat ng pagkakataon, ang bawat isa ay dapat umasa sa biyaya ng Diyos na manatili hanggang wakas at amuhin ang ligaya sa langit bilang walang hanggang gantimpala ng Diyos. Yung pag-asa ay ibibigay sa atin na meron tayong patutunguhan. Ang buhay natin po rito sa lupa ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang po rito. Hindi yung pangako sa atin. Ang pangako sa atin ng Diyos pa rin ay makasama niya tayo. Tama, yun ang binibigay sa atin. So, kinakailangan bigyan natin ito ng pansin. Then, panghuli po ang pag-ibig. Sa pamamagitan nito, iniibig natin ang Diyos na higit sa lahat ng bagay. Wika nga ni San Pablo, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ang pagsasagawa ng lahat ng kabanalan ay binubuhay at pagsisigla ng pag-ibig. Ito ang talingala ng ganap na kabanalan. Yun yung pag-ibig, yung pagmamahal na ginagawa po natin sa ating ministry. At sa sakramento naman po ng kupil, meron tayong 7 kaloob, biyaya. Biyaya na natanggap mula sa Espiritu Santo. Una na po dyan yung karunungan, yung wisdom. Tinutulungan tayong makita at mamalas ang galaw at presensya ng Diyos para igiya ang buhay natin tungo sa Kanyang kaluwalhatian. Di ba si Solomon, si Haring Solomon, ang sinabi ng Diyos, hilingin mo lahat sa akin. Yeah? Anong hiningin ni Solomon sa Diyos? Karunungan. Wisdom. Karunungan lang. Yung tamang pagpapasya. Yun ang binibigay sa atin
Lahat, meron na tayo nito, alin ang tama at mali. Understanding, pag-unawa, pagkaunawa, nakatutulong sa atin para maging malinaw sa atin ang misteryo ng ating pananampalataya. Gayun din, para malaan natin kung paano mamuhay bilang alagad ni Kristo. Ha? Kung naunawaan natin ang ating pananampalataya, hindi tayo lilipat sa ibang relihiyon. Kasi alam natin may paniniwala tayo, may pagkaunawa tayo kung nasaan ba o kilala natin si Jesus. Pangatlo, counsel or kahatulan, pagpapayo. Ipinag-aadya tayo sa paninilang ng demonyo at itulungan tayo makapamili ng maayos at mabuti. Di ba? Kanina balikan natin ang creation story, yung pagtukso kin Adan at Eva, yung ikalawang bahagi ng storya. Di ba? Ano naging kasalanan ni Adan at Eva? Pagkain. Hindi kasalanan ni Eva at ni Adan ang kumain. Ha? Kasi sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, maaari niyong kainin ang lahat nandito sa hardin, maliban lamang sa isa. Yung bunga ng karunungan at ng mabuti at masama. Kasi dalawa ang puno nandoon yung isa yung puno ng buhay. Ha? So yun po yung kinain nila, yung bunga ng karunungan ng mabuti at masama. Ano ba ginawa ng ahas kay Eva? Tinukso. Tinukso ng ahas si Eva. Kaya tanong ngayon, yung tukso ba kasalanan? Yes. Sino po nagsasabi ng kasalanan ang tukso ay kasalanan, taas po kamay. Kanina may narinig akong yes. Yung pinataas ko na, nawala na. Sino nagsabi na ang tukso ay hindi kasalanan? Yung mga hindi nagtaasan kayo na, nasa gitna. Ang tukso ay hindi kasalanan. Nagiging kasalanan ng tukso kapag ginawa mo na. Ha? Kasi mismo si Jesus tinukso. Pero hindi siya nagpatukso. Kasi ang unang tukso kay Jesus, di ba? Gawin mo tinapay ang bato na ito. Pangalawang tukso, pinakita sa kanya ang kaharian. Pangatlong tukso, ay sambahin niya tatalon. Di ba? Kasi iniligtas siya ng mga anghel. Yung kapangyarihan na tinatawag. Di ba? So ganun. So ang tukso ay hindi kasalanan. Miski rito may tukso yung lamig na yan. Yan mamaya, ipipikit-pikit mo kayo niya. Para sinabi ng demonyo, para hindi ka makinig. Para pag-uwi mo ng bahay, makakalimutan mo yung sinabi si formation. So ganun po. Yeah? So, may tamang pagpasya tayong ginagawa. Para hindi tayo malinlang ng demonyo. Tandaan natin, ang demonyo, hindi yung gumagamit, ang panunukso niya ay hindi gumagamit ng pangit. Ang panunukso ng demonyo, puro magaganda. Di ba, doktora, miski ang mga pasyente, di ba, ang pinagbabawal, bawal kumain ng mantika, bawal kumain ng lechon. Puro lahat yung puro masasarap. Ganun din ang demonyo. Pinapakita ng demonyo sa atin yung lahat ng magaganda. Lahat ng magandang itutukso sa iyo ng demonyo. Pag natapos itong 3 formation program na ito, baka may pakita pa sa yung magandang demonyo na halimbawa, pagpunta nyo ng simbahan, pagbalik nyo ng simbahan, may makikita kagad kayo na, mayroong formation program naman para sa ganito. Punta naman tayo doon. Maganda yun, pero hindi pa kayo tapos kasi sa formation na ito Hindi pa kayo tapos. So ang panunukso ng demonyo ay sa maganda. Hindi yan sa pangit. Ang demonyo ay nasa loob din mismo ng simbahan. Pwede na dito rin. So mamaya sabihin, sa susunod na Sabado, huwag na tayo mating dyan. Huwag na tayo mating. So ganun po. Pero tabi na may pagpapasya, may counsel. Tingnan natin alin ang tama at mabuti. Ganun ang Diyos. Hindi siya diktador. Hindi diktador ang Diyos.
Binigyan tayo ng kalayaan. Piliin ang mabuti at masama. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, piliin ang mabuti. Kung ano ang tama. Fortitude, katapangan, tibay ng loob. Nakakatulong para mapangalagaan ang takot, mapalakas ang loob sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at matuto magsakripisyo bilang alagad ni Kristo. Katapangan. Huwag tayong matakot sa mission po na ito. Pag pinadala ka ng parish priest mo sa Maputi, puntahan niyo po. Katulad ng ginawa ng mga alagad. Hindi sila natakot kahit na mayroong kamatayang mangyari. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Kasi baka pagpunta yung bigla yung mamatay doon. Ha? So, ano pa yung tibay ng loob na may pagpatuloy ang mission. Pero, titingnan din natin yung ating kakayahan. Baka naman gora kayo ng gora pero hindi na pala kaya ng katawan. Ha? Kailangan din yun. Hindi naman tayo magkakasala naman sa Diyos pag hindi natin ginawa yung mission natin na sa araw na yun na may sakit tayo. Kinakailangan pa rin natin alagaan ang ating katawan. Then palima, knowledge, katalinuhan, nagbibigay kakayanan para malaman natin ang kalooban ng Diyos at malaman ang tunay na kahulugan ng Diyos at kanyang pagiging Diyos. Katalinuhan po. Then piety or reverence, kabanalan, na nakatutulong upang magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala, pagbibigay galang at pagsamba sa Diyos. Kabanalan. Alam po natin yan. Banal ang ating Ama at tinuturuan din tayo maging isang banal. So haharap tayo sa Diyos ng banal din dapat. So fear of the Lord, banal na pagkatakot sa Diyos, nakatutulong para maiwasan ang pagkakasala at malaan kung sino nga ba ang Diyos. Ang fear of the Lord, hindi ito sinasabi na dapat tayong matakot sa Diyos. Ang sinasabing fear of the Lord, natatakot tayong masaktan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kasalanan. Hindi banal ang pagkatakot sa Diyos po. So, yan po yung pito. Pero may dinagdag po yung bunga ng Espiritu Santo. Yan, may siyam pa. Yan, yung bunga. Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Yan yung bunga. Kanina gifts. Ito lang po bunga. So, alam na natin yan. Meron tayo yan lahat. At meron pang dinagdag na tatlo, yung goodness, modesty, and chastity. Yan po yung 12. Okay? Ang buhay moral ng mga Kristiyano ay inalalayan ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga ito ay mga paghahandang palagian na umaakay sa taong masunurin upang tuparin ang mga ganyak ng Espiritu Santo. Pero ano ba ang isang Catholic o katangian ng isang Catholic healthcare ministers? Kasi meron na tayo lahat yan eh. Biyaya na yan. Bigay niya sa atin ng Diyos. Meron po tinatawag na acronym ang isang Catholic healthcare ministers. Yung po tinatawag na CARISM. Acronym po yun, CARISM. Yan. An effective Catholic healthcare minister needs to be CARISM, built in Jesus' name. Unang-una, compassionate, humble, ardent, receptive, integrated, servant, and missionary. Yan yung dapat na meron ng isang Catholic healthcare ministers. Yung charism na tinatawag. Okay. Ano ba yan? Yung compassionate. Mahabagin, to be compassionate means to leave behind one's comfort and empty one's. Iwanan muna natin yung ating sarili. Diba? Then to empathize with the others or to identify oneself with others. Mismo ikaw, nararanasan natin yung paghihirap ng ibang tao. Hindi naaawa lang. Kundi tayo mismo, nararanasan natin yung mga paghihirap na yan. Humble, mapagpakumbaba. To be humble means to recognize one's giftedness and share it to others in the spirit of service. Ang isang naglilingkod ay isang mapagpakumbaba. Mas maganda na pong maglingkod kesa
paglingkuran. Ha? Maganda na po yun kasi ikaw ang pinaglilingkuran. Kasi pag ikaw pinaglilingkuran, wala din kababaan ng loob. Ha? To listen to others. Di ba? Ang isang humble o mapagpakumbaba ay nakikinig katulad ng mahal na Birhen Maria. Marunong ba tayong makinig? O pag nakinig, pasok dito naman sa kabila. O nakikinig tayo ng nakatakip ng ating mga tainga. So mamaya maririnig niyo po si Miss Vicky Reyes sa bahagi po ito. Ardent, masigasig. Ha? Pagiging masigasig. To be ardent means to radiate the fervor of the saints, to let one's work be the expression of one's love for Jesus. Masigasig tayo, kursigido tayo sa misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Ha? Kursigido tayo na magawa na atin ito. Katulad ni San Pablo. Di ba, nung unang-una, siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. Pero, bandang muli, siya ay naging isang kursigido na ipahayag si Jesus, ipakilala si Jesus. Receptive, pagiging bukas. To be receptive means to be docile and open to the movement and prompting of the Holy Spirit. To allow the Holy Spirit to influence the action of the minister for him or her to have a fruitful service. Tingnan natin yung galaw ng Espiritu Santo sa pag-imisyon natin. Ha? Siyempre, yung biyaya pa rin ng Espiritu Santo ang ipagdadasal po natin. Kaya pag bibisita sa may sakit, hilingin niyo po na makasama ninyo sa pagbisita ang Espiritu Santo. Para ang magiging misyon niyo po ay maging misyon talaga ni Jesus at ng simbahan, hindi nyo lamang misyon. Ha? Hilingin niyo po yung gabay ng Espiritu Santo. Then integrated, yung buo, to be integrated, to be whole and consistent, to be witness to others. Pag nakita kayo ng mga kasama niyo po sa simbahan, si sister, si brother, nagbibisita sa mga may sakit, baka may gano'n nyo na maging bahagi ng healthcare ministry po dito sa Diocese ng San Pablo. Sa Archdiocese po ng Manila, lalo na po nung pagkatapos ng pandemya, nakita ng Cardinal ang kahalagahan ng pagbisita sa mga may sakit. Kaya nung ginawa po ng Cardinal, kasi alam naman natin ang mga lay minister po hindi yan bumabata. Yan ay nagiging dual citizens. Baka maging triple citizens pa. Ay triple citizens pagdating sa kaharian. Yan. So anong ginawa ng Cardinal? Nagbuo siya roon o tinatahag ng Archdiocese of Manila extraordinary ministers of Holy Communion for the sick. Pinapayagan dito yung mga babae, yung mga kababaihan na magdala ng komunyon sa mga may sakit. Dahil nga, nakita ng Cardinal yung panghilangan na may mga bibisita sa mga may sakit. Kaya meron po doon sa Archdiocese ng Manila na training, na formation ng Archdiocese Liturgical Commission. Member po sila doon. Na ang gawain lamang po nila ay magbigay ng komunyon sa may sakit. Hindi po sa banal na misa. Kasi parang masakit sa mata ng mga tao na magbibigay ng komunyon sa misa babae. Diba? Kaya ang role pa rin nila ay sa may sakit lamang. So ganun po. At ginawa rin po ng Archdiocese of Manila na ang mga greeters and collectors, hindi lamang mga taga-kolekta o nasa loob ng simbahan, bumabate, humingiti. Hindi lang yung ginawa ng Archdiocese ng Manila. Ginawa rin po ng Archdiocese of Manila para maging bahagi sila rito. Binigyan sila rin po ng formation ng pastoral care of the sick at ang bahagi na po ng ministry po nila ay samahan ang mga lay minister
sa pagbisita naman, sa pagbisita at pagdadala ng komunyon sa may sakit. Kaya pag Sunday, si lay minister, kung Sunday sila, may kasamang greeters and collectors na bibisita sa may sakit. Bukod pa sa extraordinary ministers of Holy Communion for the sick. Para makita lamang na hindi nasa loob lamang ng simbahan ang misyon. So, tatlo na po kagad yung... Kami rin po nagbibigay ng training sa greeters and collectors, sa EMHCS, patungkol sa pagbibigay din ng komunyon sa mga may sakit sa labas. So, kami rin po yung nakipag-ugnayan din po ang liturgy sa Ministry on Healthcare. So, ganun ang ginawa kasi may pangangailangan. Hindi sinasabi to be a witness to others. May pangangailangan kasi malaki after ng pandemya. Kakaunti ang mga bumibisita at kinakailangan marami ang madala ng komunyon. Servant, tagapaglingkod, to be servant, to do things in love, to do things for the fullness of life. Fullness of life. Pagiging ganap, buhay na ganap ang inaasahan sa ating bigis ng mga servant na lilingkod. Then, missionary o missionary. To be missionary means to carry Christ's ministry of mercy to all, to have that preferential option for the poor, to be constantly directed by the Holy Spirit. Pangalawa po dyan, nakita niyo po to have that preferential option for the poor, para sa mga mahirap. Kaya pag tayo ay bibisita sa may sakit, huwag natin piliin yung mayaman. Kasi mahirap. Ay, hindi ako pwede sa mahirap. Dito lang ako sa mayaman. Bakit? Kasi kailangan babasahin daw doon English na rights. Kaya dito lang ako. Sa iba na lang pag mahirap. Kasi doon may merienda, naka-aircon ka pa. So ganun. Pero sa mahirap, wala may tubig, kaya mainit pa, wala pang kuryente. So ganun. So, sa mahirap, piliin natin, may mga sakit sa mayaman, pero subukan din natin maglingkod sa mga mahihirap. The poorest of the poor na tinatawag. To be constantly directed by the Holy Spirit. Kasi baka dito tayo tinatawag sa ministry ko na ito. So, panghuli po, tayo ay pinili ng Diyos para sa mission na ito. Tayo ay pinili ng Diyos. Binigyan tayo ng mga regalo at kakayahan para may sakatuparan ang mga ito. Kaya gamitin natin ang mga kakayahang ito, lalo na sa pangalagan sa mga may sakit at mahihina. Pwede natin gawin ang inspirasyon, ang mahal na ina, ang Salus in Corporum o Mary Health of the Sick. Dalawa po yan. Our Lady of Lourdes sa France, then Our Lady of Guadalupe. Yung ina ng buhay, yung Guadalupe at ina ng mga may sakit naman sa Lourdes. So, kaya pasalamatan natin ang Diyos dahil sa pagkakaloob niya sa atin ng mga sakramento ng binyag at kumpilya siyang ibibigay sa ating lakas para may sa katuparan ito. So tayo po ay ihari. Meron po bang gusto mag-share na ikli? Gusto mo may bahagi yung kakayahan sa mga may sakit na yung bagay kanina nagbahagi na kayo. Diba? Nagbahagi na rin po kayo kanina. So, isabuhin lamang po natin yung charism na tinatawag. Ano yung letter C? Huwag yung po tingnan dyan. Ano yung letter C? Compassionate, humble, A, ardent, R, receptive, I, integrated, S, servant, M, missionary. Isa po natin yung charism na may binibigay sa atin sa ng Diyos. So tayo po yung mananalangin para sa ikalawang bahagi. Pagtapos po nito, CR break lamang po kayo ha. Kasi baka mabutas yung mga upuan. Tayo din muna. CR lang. Tayo po yung magdadasal po saglit. Kasi ikalawang lesson na pa magbabahagi po, magbibigay ng panayam sa lesson 2 po ay si Miss Vicky Reyes. Ang ina ng Encanto. Encanto kasi lugar po nila sa
sa Bulacan, sa Norsagaray. Siya po bumibigay ng ikalawang bahagi po. Tayo po muna ay magdarasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. And all I have, and all my own. You have given all to me. To you, Lord, I return it. Everything is yours. Do with it what you give me. Only your love and your grace. That is enough for me. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay po, CR break lang. CR, coffee break. Ha? Huwag pong